So dito sa content natin to mga tropa, gusto ko lang ipakita sa inyo yung output ng Pigment Ink Hansol. Again, sa mga nagtatanong, ang gamit ko na printer dito at kung anong printer meron ako, eto ay Epson 805 ko siya pinrint using bond paper lang. Yung Epson 805 ko, naka-pigment ink siya, straight Hansol, yung black ay version 2, at yung the rest, yung 4 or 5 kulay, talagang straight lang na Hansol. Wala akong binabago doon at hindi na ako nagpalit ng Inkrite, wala na akong iba pang pinalit. Ito yung output na to. Mga tropa, kaya ako ginawa tong content na to kasi may mga nagtatanong, pwede pa rin bang mag-print ng picture? Pwede pa rin bang mag-print ng text? 'Di ba? Kapag nag-pigment ink, kapag ka nag-convert, pwede. Basta alamin nyo lang yung mga pros and cons kasi halimbawa sa pigment, hindi siya nagpi-fade or matagal siyang mag-fade. Kapag sa dye ink naman, mabilis mag-fade or nagpi-fade. Kapag ka nabasa sa dye ink, kumakalat yung kulay. Kapag sa pigment naman nabasa ay hindi siya kumakalat yung pinakakulay. So eto mga tropa, yung output ng Hansol natin, hindi ko na siya masyado kinolor correct. Kung makikita ninyo dito sa screen natin, kung hindi man siya kakulay na kakulay, dahil yung nag-avail naman neto teacher naman and mga student pa lang naman yung makakakita neto, kaya hindi naman kailangan na perfect yung kulay kung ano yung nasa screen natin. Usually lang naman yung mga irritable sa hindi kapares na kulay ay yung mga customer natin sa mga stickers, sa mga pang-vlogging stickers, and syempre sa mga ibang photos, sa mga wedding, diba, yung sa mga ganyan or sa mga family photo, ayan talaga yung kailangan na color accurate talaga, na i-color correct nyo. Pero dito okay na yan, and nagustuhan nga din ng teacher na nag-avail sa atin at napakaganda nga daw. Hindi kagaya dun sa kabilang printing shop na napakalabo nung pinaka-print out kahit na original ink. Pero ito dun sa teacher, hindi ko sinabi na pigment ink yung ginamit ko dito. Ako na lang talaga nagprint sa pigment para matagal siyang mag-fade at hindi agad-agad magpapaprint yung teacher. Sasabihin ko na lang sa kanya bukas na mas maganda to kaysa dun sa kabilang printing shop. Papahapyawan ko na lang ng ganon kasi sasabihin ko hindi to mabilis mag-fade. Ayan yung pinaka-output natin using Hansol pigment ink. Usually kasi yung pinaka-customer natin na yon, hindi siya madalas dito nagpapaprint kasi mas malapit siya doon sa kabilang may printing shop. Pero ayun, may nag-recommend sa atin. Syempre kapag may mga chismis talaga na maganda yung print sa'yo at talagang i-accommodate mo sila ng maganda, talagang kahit malayo, pupuntahan ka dyan. Doon ka na lang babawi mga tropa kung mahal yung pinaka-servisyo mo pero quality naman, pupuntahan ka nyan mga tropa. Yun lang talaga yung maibibigay ko sa inyo na tip. Bawi lang kayo sa pagiging customer service, kung ano yung gusto ng customer mo, sundin mo lang mga tropa and ipakita mo yung sample output. Ayan, nagustuhan naman ng customer natin to. At eto, nakikita nyo sa screen, eto yung pinaka binayaran sa atin ng customer natin na 300. Ako yung nag-search, ako yung nag-edit, and ayan, okay na ako doon sa 300 dahil copy-paste lang din naman to. And kahit papano, ang topic neto, emotion, ayan no, sinearch natin and pinakita ko sa kanya, tama daw yung mga na-search ko. Dahil syempre, kahit papano naman, nakapagtapos tayo, college graduate tayo, alam naman natin yung mga ganito. Although, yung mga kailangan lang talagang i-search dito, tungkol nga sa emotion dahil yung mga student nung teacher natin dito, mga bata, as in mga bata talaga na parang grade 1 or something or mga ganyan, mga special or merong mga something, 'di ba? Kaya nagte-therapy. Kaya kailangan maituro ng teacher to. Halimbawa, mga emotion nga yung topic nila daw ng month na to or week na to. Ayan, 'di ba? So, alam niyo naman na 'yon. So, alam niyo naman yung tinutukoy ko. Wala na tayong i-sugarcoat doon. Ayan, tama daw yung mga na-search natin. Isa na lang din talagang tulong na kahit papano pamilyar tayo sa mga bagay-bagay, 'di ba? Ayan. Diba? Kaya yung 300 na binayad sa atin nung teacher, okay na. Alam nyo mga tropa, dito talaga ako nagandahan sa output na to. Kung nakikita nyo to personal, green na green talaga. Ang ganda nung, alam nyo, yung output ng mga damo. Talagang ang linaw mga tropa. Natutuwa talaga yung pinaka nag-avail sa atin neto dahil pinicturean ko lang yung output at pinakita ko na
Sabi ko, ma'am, okay na yung pinaka-print. Pwede nyo nang makuha to bukas siguro ng morning. Ayan, no? And syempre, yung mga ibang nakuha kong mga image, medyo malalabo na. Medyo in-upsize ko na lang siya ng konti para kahit papano hindi pixelated. 'Di ba? So didiskartehan nyo lang din 'yan. Huwag naman kayong kukuha ng mga files na sobrang lalabo talaga, yung halimbawa, yung naka 10 KB by 10 KB, yung mga gano'n, no, yung mga 10 KB lang. Nako, ingat kayo doon, wag niyo nang gamitin 'yon. Hanap kayo ng mga HD, 'di ba? Yung mga 1920 na mga files, 'di ba? Or basta malalaking files na malilinaw talaga para hindi nagpe-pixelated. Pero kung syempre kailangan niyo ng files na 'yon na malabo, i-upsize niyo na lang. Gamitan niyo na lang ng AI. Kagaya nung tropa natin, no? May tropa sa atin na nagpa-upsize ng picture. Ayoko na medyo banggitin yung tropa natin na nagpa-upsize ng picture kasi medyo malungkot yung nangyari doon eh. Pero tropa, tatagan mo lang. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, alam ko nanonood ka dito. Maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta. Nga pala mga tropa, no, pagka hindi ako busy, minsan tumatanggap din ako ng pa-edit. Pero kapag busy ako, hindi ko natatanggap eh. Medyo pinapasa ko sa ibang tropa. Sila na yung nag-e-edit. Nasa sa inyo kung gusto nyong mag-avail din doon, pero pag hindi naman ako busy, nag-e-edit din ako. 'Di ba? So, okay naman yung Hansol Pigment Ink natin. Sa katunayan nga, natutuwa rin ako sa pinaka-output dahil ang linaw. Kaya kung magko-convert kayo into pigment ink, mga tropa, huwag kayong kabahan dahil pwede pa rin yan sa mga picture. Ang ganda, napakaganda talaga para sa akin, mga tropa, no? So siguro dito na natin tapusin yung content natin dahil yung pinaka first episode natin neto ng magkano yung presyuhan, in-upload ko na kahapon. So eto yung parang pinaka part 2 na lang, eto yung output. Katatapos lang mag-print. And sana dun sa first part ng video natin na to, natutunan nyo yung pagpipresyo ng mga ganitong sukat, 'di ba? Sa mga bond paper, A4, short, and long, 'di ba? And syempre, iba na yung mga presyuhan pagkadating sa mga photos. Kung kailangan yung alamin kung magkano yung singilan ko ngayon sa mga photo printing, siguro isa-separate video na lang natin yon, no? Para mas maganda, para mas malinaw din at hindi sama-sama yung topic, no? So ayun na lang mga tropa, hingi ako ng tulong sa inyo na sana matulungan nyo ako na ma-reach yung bonus ni YouTube dahil syempre dito rin tayo kumukuha ng income. Para syempre, napakalaking tulong neto. At kung kailangan nyo ng mga ink, eto, no, yung printer ink or mga printer, bond paper, dito lang ako bumibili. Click nyo lang yung store. Click nyo lang yan, halimbawa pigment ink or kuyi or Hansol or 1 litro na Hansol. Ayan, no, ayan, click nyo lang yan at mapupunta na kayo nyan sa Shopee or sa Lazada. Kung kailangan nyo ng Lazada, i-message nyo lang din ako. Or kung meron kayong mga bibilihin na gusto nyo magpa-discount sa Shopee at Lazada, message nyo ako sa Facebook page para magkaroon kayo ng YouTube voucher. So ayun na lang, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay. Hanapin mo sa mundo